Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinundan ni Carlos si Moira. Mapipigilan niya kaya ang pasabog ni Moira? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nanlalamig si Justin sa kaba dahil sa pinaplano ni Moira sa birthday ni Annalyn. Dahil baka madamay sila ng mami niyang si Giselle. Kapag nagkataon na inumpisahan na ni Moira ang pa-surprise niya dito kay Annalyn. Tinanong ni Giselle si Justin kung okay lang ba itong si Justin. At mukhang nanlalamig daw si Justin, siguro ay dahil sa natatakot si Justin na kausapin si Annalyn. At hayaan na lang daw muna ni Justin si Annalyn dahil magkakabati din silang dalawa. Nakulitan naman si Justin kay Giselle. Sa pagpipilit nitong si Giselle na kausapin ni Justin si Annalyn. Kaya hindi niya sinasadya na masigawan si Giselle. At kinabigla ni Giselle ang pagsigaw ni Justin sa kanya. Pero agad namang bumawi si Justin at nasabi niya na lang kay Giselle na nabigla lang daw siya dahil masama ang pakiramdam niya. Pag-alis ni Giselle, hindi mapakali si Justin at nangihina siya dahil hindi niya alam kung sasabihin niya ba kay Giselle o kay Annalyn ang plano ni Moira o mananatili na lang na tikom ang bibig niya hanggang masagawa na ni Moira ang plano niya kay Annalyn at Lynette. Kaya naman nag-isip ng malalim si Justin. Dahil alam niyang kapag binuking niya si Moira sa mga plano niya, ay idadamay siya ni Moira at malalagot silang mag-ama at itatakwil siya ni mami niyang si Giselle. At masisira ang plano nilang mag-ama. Samantalang, napuslit na ng hitman si Moira. Papasok ng yate at inilagay si Moira sa freezer na may lamang mga yelo. At gumamit na lang si Moira ng oxygen para magtagal siya sa ilalim ng freezer at hindi sila mabuking. Paglabas ni Moira ay agad siyang kinamusta ni Empoy. Wala naman bakas na naghihirap itong si Moira na magtago sa freezer. Dahil wala lang daw sa kanya yon at ang importante daw ay maisagawa nila ang plano niya na hinding-hindi makakalimutan nila Annalyn, Lynette at iba pang mga tao. Wala nang sinayang na oras sila Moira at Empoy. At kinakailangan na nilang isagawa ang masamang balak ni Moira sa birthday ni Annalyn. Sa lalong madaling panahon. Dahil ayaw ni Moira na nauudlot ang mga plano niya. Dahil baka may kumontra na naman at pumigil sa masamang balak niya. Natuwa si Moira nang malaman niyang nahanda na ni Empoy ang lahat ng kailangan para sa plano nilang dalawa. Dahil hindi na nga mapakaliting si Moira para pasabugin na ang kanyang mga balak. Sa kabilang banda naman, nakita ni Annalyn ang isang staff at hindi alam ni Annalyn na tauhan pala ito ni Moira. Habang pinagmamasdan ni Annalyn ang lalaking nagde-decor, ay manghamangha siya dito. Maya-maya, may kakaibang napansin si Annalyn sa mukha ng lalaki. At tatandaan niya ang peklat sa mukha ng lalaki. Napagtanto niya na ang lalaking nag-aayos at nagde-decor para sa birthday ni Annalyn ay walang iba kundi si Empoy, na tauhan nga nitong si Moira. Kaya naman nagtatakbo si Annalyn papunta kay Lynette para sabihin ang nakita niya. At sinabi niya nga dito na nakita niya ang tauhan ni Moira at hindi siya nagkakamali. Dahil natandaan niya ang peklat sa mukha ni Empoy nung minsan na tinutukan siya ng baril nito sa isang restaurant. Kaya naman nataranta silang lahat at hindi nila alam ang gagawin nila dahil nasa yate sila at nasa gitna na sila ng karagatan. Samantalang, hinanap at pinuntahan ni Carlos si Zoe at Dax. Kaya naman naudlot si Zoe at Dax sa mansary date ng dalawa. Nagulat si Zoe kay Carlos
dahil galit na galit si Carlos na pasugod at sumisigaw kay Dax. Inawat agad ni Zoe si Carlos dahil ayaw niyang masaktan ni Carlos si Dax. Pero nagpumilit pa din si Carlos na tanungin si Dax kung saan nagtatago si Moira. At kung nasaan nga itong si Moira. Dahil alam nga daw ni Carlos na may binabalak na masama itong si Moira sa party nitong si Annalyn. Pagtapos sa yate naman, ay lumabas na at sinurpresa na nila Moira at ng iba pa niyang mga tauhan ang lahat sa birthday party ni Annalyn. Ang lahat ng tauhan ni Moira kasama si Moira ay nakamas ng mukha ni Moira. Habang si Empoy naman ay may hawak na baril. Ikinagulat ng lahat at ang akala ni Giselle ay prank lang lahat ng nangyayari. Dahil sa mask na mukha ni Moira. Ikinagimbal nila ng matanggal ng mask si Moira at sumambulat mismo ang totoong mukha ni Moira. At na-surprise ang lahat habang bumabati si Moira kay Annalyn na Happy Death Day. Takot naman si Justin na nakita niyang ginagawa ni Moira. Dahil siya mismo ang dahilan kung bakit nakasunod at nalaman ni Moira kung saan gaganapin ang birthday party ni Annalyn. Tinutuka ni Moira ng baril lahat ng tao, lalo na ang gusto niyang target na si Annalyn at Lynette. Dahil sa kagustuhan ni Moira na makaganti sa kanila, dahil sa pagsira nila ng buhay ni Moira. Dito nga ay nagtataka ang lahat kung bakit nalaman ni Moira kung saan nila gaganapin ang birthday party ni Annalyn. Lalo pa nga at pasikreto lang nila itong inorganize. Kaya naman naghaka-haka itong si Giselle na baka nagdahilan lang si Zoe na hindi sumama sa party. Dahil alam niya ngang may binabalak ang mami niyang si Moira sa party ni Annalyn. Kaya naman gulong-gulo si Annalyn kung ano na ang paniniwalaan niya sa lahat. Nagulo na nga ang birthday party ni Annalyn na inorganize nila. Dahil kay Moira. Sa tulong na din nga nitong si Justin na pinsan mismo nitong si Annalyn. Makakasunod kaya si Carlos kay Moira? At mapipigilan niya kaya si Moira na barilin sila Annalyn? Lalong-lalalo na nga itong si Lynette? Ano kaya ang reaksyon ni Zoe kapag nalaman niyang alam na ni Dax ang plano ng mami Moira niya at hindi niya sinabi dito kay Moira at kay Zoe? Tuluyan na kaya silang magpapasakamay ni Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!